Yusek, habang nananatili pong uncertain ang sitwasyon ng ating fuel supply, maraming proposals ang finofloat, among them the imposition of purchase limits. Si Congressman Ridon, ang sinabi po niya, mas magandang gawin itong purchase limits sa halip na mag-rationing. Where does the palace stand on this proposal? Yan pong suggestion, sabi po natin, lahat po ng suggestion ay maaari pong ikonsidera ng administrasyon. Pero yung sinasabi po niya na si Congressman Ridon, mamaya po ay itatalakay natin yan with Secretary Sharon Garin. Yusek, may scheduled attendance si Pangulong Marcos kanina sa isang event with returning OFWs but he skipped the event. Is the President well? Kumusta po siya? Definitely. Mamaya po ay magkakaroon po siya, naunahan mo na ako, may bibigay pa naman akong good news, magkakaroon po mamaya ng oath-taking with the vice mayors. So, meron po siyang event. So there's no truth to talks about the president being ill. Kanino po ba galing? Di ba? Sa kanila galing eh. Sila nagkalat niyan. Sila po nagkalat, mga ka-reaction. Sila nagkalat. May mga social media posts po raising questions about the president's health. Tayo naman po ay mainstream media. Siguro mas mangingibabaw dapat ang mainstream media kaysa sa mga SOCMED na walang basihan. So wag po tayo masyado maniwala. Ang dami-dami pong fake news. Pati po ako ay binibiktima ng fake news. Which is precisely why I'm asking, ma'am, kung ano po yung state of health ng Pangulo. Maayos po siya. Mamaya po, maaari niyo po siguro malaman at baka kayo ay maimbitahan sa oath-taking mamaya po. Thank you. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Reaction TV Base, nagbabalik reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon, mga ka-reaction. Bongbong Marcos, naku po, buhay na po. Yan na po sinasabi ko eh. Buhay na buhay po si Bongbong Marcos. Presidential Hall, Malacanang Palace, April 6. Ngayon po yan, mga ka-reaction. Oath-taking of the Vice Mayor League of the Philippines National Executive Officer. Naku po. Yan po ang pinaka-critical na issue ngayon, yung oath-taking ng mga Vice Mayors. League of the Philippine National Executive Officer, yan. Hindi yung crudo. Panoorin po natin mga reaksyon. At itong si Bonjing Remula. Naku po, Bonjing Remula. Meron po siyang bagong variety show. Ang variety show po niya, kakasuhan daw po niya si Romualdez. At itong si Escudero ng Flander. Naku po, ito, pakinggan po natin. Si Bongbong Marcos muna. Naku. Philippines, His Excellency naglalakad buhay na buhay Marcos Jr. Buhay na buhay, mga ka-reaksyon, buhay na buhay. Di ba? Pasok, Bongbong. Lakad, slow down. Hindi dyan. Please, first of all, welcome to Malacanang for this oath-taking ceremony of the Vice Mayors. Bravo. Will all those taking their oath please raise your right hand and repeat after me. I, your name, having been elected to the position of your position, do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, that I will support and defend the Constitution of the Philippines, and that I will bear true faith and allegiance to the same, that I shall obey the laws, legal orders and decrees constituted by the promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations. Thank you, Mr. President. May we invite the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., to deliver his speech. Good afternoon. Please take your seat.
First of all, let me address, of course, all of you and congratulate the newly elected officers, officials of the Vice Mayors League of the Philippines. You are my fellow workers in government. Yan po ang pinaka-critical ng panahon ito. Yung Vice Mayors League of the Philippines talaga ang ibabalita nila. Wala pong masama dyan eh. Walang masama dyan. Kaya lang mga ka-reaction, para yatang wala siyang Sunday, ano ba yun, yung message niya. Sunday, yung nangyari kahapon, no? Di ba? Tapos mga ka-reaction, yung mga Katoliko, sineselebrate nila yan eh. Tapos mga ka-reaction, yung sinasabi natin na critical, ha? Kaya nga mga ka-reaction dito, pakinggan po natin isang general na magsasalita kung bakit ito bang video na ito ay latest or recorded or smoke screen. Pakinggan po natin ito mga ka-reaction, ha? Pakinggan natin ito. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Mr. J. Sonza. Sabi niya dito, when taps is played and the cannon bursts in military camps, that is the confirmation that the commander-in-chief is Gorgor, dead. So, bakit siya nag-post ng ganito? Ito ay pinaliwanag ni Mr. Jason Sa. Sabi niya, I am praying for the speedy recovery of the President. Ayaw ko siyang mamatay ng ganon na lamang. Ang dasal ko ay mabuhay siya at harapin niya sa malapit na hinaharap ang mga kasong maaring isampa laban sa kanya at pagdusahan niya sa piitan ang parusang kaakibat nito. The above information, yung post niya, ano yung palatandaan na Commander-in-Chief is Gorgor. The above information is for the education of those who are asking how will the public know when the President and Commander-in-Chief is dead or gone. So, salamat Mr. J. Sonsa sa dagdag kaalaman na ibinigay mo. May isang post na nabasa ko kay Agent ng Bayan or si Agent Morales. Sabi niya, is it true? Totoo ba na naka-ready na ang saluting battery ng Philippine Army Artillery Regiment for the formal announcement of the death of the Commander-in-Chief? Nagtatanong lang siya kung totoo. Lahat ito are speculations. Walang katotohanan. Marites pa lang lahat ang mga ito. Kung ano-ano kasing lumalabas na balita na dahil sa kalusugan ng Pangulo. Ano yung TAPS? Ang TAPS po yung bugle. Ang TAPS, karaniwan yan pinapatugtog sa gabi. Pag alas 10 na ng gabi, pag nag-taps na, ibig sabihin tulog na ang lahat, tahimik na ang kampo pag nag-ano ng taps. Nakalimutan ko na, palagi kong naririnig yung taps. Buong serbisyo ko. Nauna kong narinig yung taps nung nag-training ako sa Camp Aquino Tarlac. That was 1977 summer camp training kami, matulog na kami. Yung taps na pala yon. Ibig sabihin, lights off, tulog na. So yan, ang taps, tinutugtog yan pag may ililibing na sundalo, patay na taps. So kung Commander-in-Chief pala, ngayon ko lang din nalaman na ang mga military camps is yun na,
magpapatugtog ng tops, tapos ang gun salute, ano ba yun? Cannon burst, gun salute, 21 gun salute. Kasi ang presidente, ang honors para sa kanya is 21 gun salute. Ang honors, binibigay yan pagdating, example, president, darating sa isang kampo, bibigyan siya ng arrival honors. Yan, 21 gun salute yan. May, depende sa battery, 7, 5, oh. Basta yan, pag dumating ng presidente, nag-start ng arrival honors, sunod sila na habang may tinutugtog na music, yan din, putok ng putok yan hanggang 21 gun salute. Yan, for the president. Arrival honors. Ang chief of staff, ang alam ko, 19 gun salute. Then, pababa ng pababa. Ako, nakatanggap lang ako ng 13 gun salute. Kasi parehan sa 1-star general nung na-promote ako na general. Pagbisita ko sa mga military camps, bibigyan ako ng arrival honors, yan, magpapaputok sila ng 13 na, ayan, yung kanyon, na napaka rin, very exciting experience yung mabigyan ka ng gun salute. So, ito, pag pumanaw na ang isang ngayon ko lang nalaman din kay Jason sa yung ganyang tradisyon na ang mga military camps magpapatugtog ng tops at saka puputok ang mga kanyon. So far, wala pa naman. So, lahat ito are all speculation sa wala pa. Sana totoo yung picture na inilabas sa Facebook page ng Pangulo na buhay ang Pangulo eh. Nagpost sila doon ng picture, family picture ng first family. Nandun si Pangulong Marcos, First Lady, plus 2 nilang anak. Yun, parang salo-salo nila ng Easter Sunday. Oh. Kaya lang yung iba na papansin nila, parang throwback picture. Kasi nga, yung Pangulo doon is mataba pa siya. Hindi sa ngayon na sa ngayon ano ito? Payat na payat ang Pangulo. Yung inilabas na picture is mataba. Kaya parang hindi ka paniwala na ang Pangulo is in good health condition. Dali akan may humingi ng tulong. So, agree ako kay Mr. Jeff Sansa. Ako, gusto ko ring mabuhay pa ang Pangulo at matapos niya ang kanyang termino. At sa 2028, kung sino man ang presidente, kung si VP Sara, at hahabulin niya yung nangyari, flood control scam, malita deliveries, bahala na sila. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa... Ako pa rin din po mga ka-reaction ang gusto ko. No? Gusto ko, ayun nga, meron silang official na o-taking ng mga Vice Mayor, League of the Philippines. Gusto ko pa makasurvive siya. Gusto ko mabuhay pa siya ng mga 2,000 taon. No? Ganun. Para mapagdusaan po niya lahat ng mga pagnanakaw ng pamilya niya, pagnanakaw niya, yung mga katarantaduan nila. Gusto ko po talaga mabuhay si Bongbong Marcos. Oo. Ayaw ko siyang munang mamatay. Pero kung kayo, kung gusto niyo na siyang mamatay, kanya-kanya tayo ng wish, no? si Cara David, di ba yung wish, di ba? Alright, ito naman po mga ka-reaction. Si Auntie Claire. Si Auntie Claire muna, Auntie Claire. Nakita raw ng ilang at this stage kasi of the impeachment. Mga ka-reaction, ito po ang pinakamalupit dyan mga ka-reaction. Hindi na raw ilalabas ng Malacanang ang ICI final report. DOJ at Ombudsman na lang daw ang bahala. Hahayaan na lang ba ng mga nag-ingay noon sa flood control na hindi isa publiko ang ICI final report? No, mga ka-reaction. Bakit naman hindi ilalabas, no? Bakit natakot si Bongbong Marcos na ilabas?
Bakit ayaw ilabas? Ngayon, meron pong gustong gawin itong si ano eh, Ombudsman Remula eh. Bakit ayaw mong ilabas, Bongbong? Anong kinatatakot mo, Bongbong? Di ba? Dapat ilabas yan. Dapat magkaalaman, di ba? Ito po siya, no, si... We have been Ito. seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Jesus Escudero. Naku, plunder case daw po, mga ka-reaction. Ano naman kaya katarantado nitong plano ng mga kumag na to, eh, no? Plunder. Plunder. Aming hinahandang kaso para sa kanila. Magandang hapon sa inyong lahat at dito na naman tayo upang tumanggap ng mga katanungan at sisikapin ko pong sagutin ang inyong mga katanungan at habang ito'y magsisimula, marahil pwede ko sabihin na merong pong sabina sa amin ng House tungkol sa SALN. Meron pa? Meron pa. Kaya, may sabina nga ang House sa Kongreso at ito po'y tinanggap namin at bibigay namin ang SALN ni VP Sara. Kami po ay may sabina rin na binibigay sa House tungkol po sa SALN mo yun. SALN ng isa sa mga empleyado ng Congress, ngunit ayaw po tanggapin ng Congress ang sabina na aming ipinapadala, ayaw tanggapin ng security. At ito, public notice lang po. Susunod na gawin pa sa amin to ng Kongreso, I will cite the Secretary General in contempt. At hindi ko may papayag na baliwalain nila ang Office of the Ombudsman. Ano naman kaya Sarswell ang ginagawa ng mga to eh? Moro-moro. Ano naman kaya Sarswell ang ginagawa ni Ombudsman Remula, ano? Titirahin daw niya siya, no, si former House Speaker Tambaloslos at itong si Chiskilay. Titirahin daw po niya, mga ka-reaction. Plunder. Eh, alam ko na yung ano dyan, ang verdict. Not guilty, not guilty. Pagyan po po natin, mga ka-reaction. At ang sabinang yon ay nauukol kay Safronio Gabunada, Naku po. isa sa mga House employees. Ang ranggo niya yata ay Deputy Secretary General. At ito po tungkol sa mga plunder cases din na aming hinahanda sa mga congressman na kinauukulan. Flood control related. Eh, si Bongbong Marcos hindi kasama? Si Bongbong Marcos hindi kasama? Oy, Bonjeng! At tataka kayo, hanggang ngayon, wala pa rin ang mga SALN ng Kongreso. At ito, fair warning na naman sa Secretary General na hindi po kami papayag. At sa linggong ito, pag hindi namin nakuha yung mga SALN na una namin hiningi, ay sususpindihin ko po siya mula sa posisyon. Magkasubukan na po ang ating legal system kung ito po ang kinakailangan. May rason po ba yung House kung ba't sila tumanggi at meron mga official na tumanggi? Wala sa akin, wala hong dahilan dyan. Kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Ngunit hindi kami pumapayag sa kahit ano pang dahilan. Sapagkat sa sabina ng Ombudsman ay sabina po ng batas. Oh, yun pala, sabihin mo si Bongbong. Ayaw mo sabihin na yung pinakautak. Oy, Bonjeng! Ayaw mo sabihin na yung pinakautak. Ayaw! Bakit? Dahil yung tatay mo, tsaka yung tatay niya, best friend. Sir, sorry. Itong sabina po for Sofronio ay para ibigay po si Mr. Sofronio Gabunada. Sa inyo yung mga sali, isang congressman lang po or multiple individuals yung SALN niya mismo. ay Sofronio? Siya po yung aming inimbestigahan din dito sa Office of the Ombudsman. So sir, itong nireklamo niyo po parang hindi po nire-recognize yung sabina. Concerning Sofronio Gabunada lang. Yes, hindi, pero ang Secretary General kasi matagal nang umiiwas na ibigay sa amin ang
nire-request namin mga SALN. At ito po ay magkakaroon tayo ng medyo problema sapagkat ito po ay tungkulin nila sumunod sa kautusan ng Ombudsman. Tungkulin po nila yan. Kaya ngayon, ang sasabihin ko na sa publiko, lahat po ng congressman, hinihingi po namin ang SALN ng 10 taon at kung gaano katagal man sila sa Kongreso. At lahat po ng Secretary General at na nakaraan mula sa 10 taon na hanggang sa mga Deputy Secretary Generals, hinihingi rin po namin ang kanilang mga SALN. Bibigyan pa namin sa pina sila bukas at sana huwag silang magkakamaling huminti sapagkat hindi papayag na hindi sila mag-comply sa aming kautusan. Ombudsman, meron na po ba kayong initial communication kay Speaker D about this law? Meron na ho. At nag-usap pa kami ng Secretary General ng isang linggo. Dalawang linggo na nakararaan. Ay kami nagtataka kung bakit hindi sila nag-comply sa aming pinag-usapan. Dahil po sa Protektahan mo si Bongbong Marcos, ha? Kunyari, titirahin mo dyan si, si Tambaluslos. nangyari, Ombudsman, haharap po ba kayo sa impeachment proceedings? Hindi, mag-comply kami. Basta katungkulan namin, tungkulin namin, mag-comply kami. Ang hinihingi namin sa kanila, yung kanilang tungkulin sa taong bayan, na bigyan sa amin ng impormasyon, ay kanilang ibigay. Sir, yung subpoena po kasi is asking you to come in person on April 14 to submit the silence of the Vice President. So does this Yung custodian ng SALN na magdadala. hindi po kayo personal? Hindi ako personally. Hindi naman ako may hawak dyan, kundi yung officer na may hawak mismo ang magdadala. No. At siya po ang may personal knowledge tungkol sa bagay-bagay na kanilang hinihingi. Ombudsman, may naisip ba kayong reason kung bakit ayaw i-provide ng ibang lawmakers yung SALN nila? Hindi ko naintindihan kasi ang batas ay batas. Dapat sumunod sila. Huwag na sasabihin separate branch of government. Kung sila ay kahit speaker pa o kahit ano pang rango, pag may subpoena po, sumusunod po tayo. Kung sa korte po tayo, sinabpina, susunod po tayo. Kung sa ombudsman tayo sinabpina, susunod po tayo. Yan po ang nasasabi ng ang batas na nilikha upang bigyan ng poder ang Office of the Ombudsman. Sir, separate topic lang, pero flood control pa. Sir, kasi may copy po ako nitong information about yung request po ng Ombudsman sa preventive full departure order for the young brothers. This was granted by the court. Nakalagay po kasi dito sa request nyo, you cited na they may be liable for graft and malversation and just like to have a confirmation. Isa yan sa aming inahandang kaso. Marami pong kaso na malamang lumabas na ngayong Abril at marami pong lalabas na kaso sa Mayo. At hindi lang po malversation, kundi plunder po, ipa-file na namin. Plunder cases will be filed by this office against high-ranking people very soon enough, by the month of May. But sir, as far as the young brothers are concerned, graft and malversation violation. Pwedeng plunder din. Depende pa sa aming findings. Pwedeng plunder din. Because we want the Supreme Court to revisit the doctrine of plunder. Yung doctrine ng Korte Suprema sa plunder ay dapat mausisa muli sapagkat tila ginagawa nila imposible ang plunder maging krimen. Kaya ito po ay nasa sa kanila na. Ibibigay namin ang responsibilidad sa Korte Suprema upang maglahad ng tamang patakaran tungkol sa plunder. Sapagkat meron na po silang nakaraang mga ruling na hindi po sang-ayon sa aming paniniwala. So, sir, sorry, yung sa Supreme Court, you filed a motion for them to clarify? Hindi. Sinasabi ko lang na plunder yung file namin at darating sa kanila ang tanong na yan muli upang mabisita nila muli ang mga doktrina na kanilang nilabas tungkol sa plunder. Kung marinig po natin si Ombudsman dito, mga ka-reaction, para bagang siya po ay impartial. Siya po ay hindi po pumapanig kung kani-kanino, para siyang talagang neutral, ganun. Pero nararamdaman ko po ang kanyang direksyon. Ang pinatutunguhan po ng kanyang direksyon ay papunta saan? Papunta sa bangin.
this stage kasi of the impeachment, if I'm not mistaken, we're only on deliberating the impeachment, no? So wala pa tayo dun sa proper impeachment trial. So without the proper impeachment trial, there's no reason to disclose the bank account. So hindi pa siya, wala pang impeachment court na na-form. So yeah. As you mentioned, that's a fishing expedition. So sir, naririnig mo ito, you're from the private sector, ha? Can you tell us about bank secrecy? Can you readily pierce the veil of a private depositor? Sige. Just to give you a background, bakit kailangan natin bank secrecy law, yung rationale behind the law is the state or the government wants to ask the people to trust the banking system. So, gusto nila yung mga pera natin, instead ay ilalagay natin sa bahay natin, sa ilalim ng unan natin, sa bangko natin ilagay. Bakit importante yung deposits? Since alam ni Ma'am Cora na yung deposits natin, pinapaikot ng bangko para ipautang. So, pinapautang yan sa mga negosyante na nag-spur ng growth sa economy. So, yun ang important. So, yung, what is the bank secrecy law? Yung RA 1405. RA 1405 is was created. It states that all deposits of whatever nature, including investment bonds issued by the government, are of purely confidential in nature. And no person or government official, even government official and offices can access your bank records except for 4 reasons. First is the signed waiver of the depositor themselves. So yung mismong may-ari ng account. Account, correct. So signed waiver. Pangalawa, in cases of impeachment. So pangatlo, court cases involving bribery and the dereliction of duty. And the fourth is when the funds in question is the subject matter of the litigation. So hindi siya pwede na, for example, sinampahan kayo ng libel, titingnan nyo yung bank account ng tao. So the criminal act should be connected to the bank account bago natin buksan. So that's So bawal yung fishing expedition na bubuksan ko yung account ko, oy buksan mo yung account ni Malutikia, tingnan natin kung ano magagamit natin para sa impeachment. Pwede ba yun? Yes, oo. So, may mga tao na gustong i-circumvent yung bank secrecy law natin. No? However, pag pumunta ka sa bangko or nagsubpoena ka sa isang bank officer requesting for a bank statement of account, liable si bank officer kung mag-provide siya ng... So hindi yan yung pag may subpoena? Yes, unless they fall under dun sa four reasons na nabanggit. Oo. So question, can the bank open the account of a private individual? Open mean access? Yes. A third party asking you open the bank accounts of Juan de la Cruz. No. The bank officer himself, no, cannot access. Can the bank open the bank accounts of a previous president? No. Can the bank open the account of the husband of an incumbent Related official? accounts? No. So technically, limited. When the subpoena, just in case there's a ongoing court case, kailangan specify yung Sir, account idiretso ko, name. may impeachment. Gusto nilang buksan ng account ni BP, ni PRRD, ng asawa ni BP. Pwede ba yon? At this stage kasi of the impeachment, if I'm not mistaken, we're only on deliberating the impeachment, no? So wala pa tayo dun sa proper impeachment trial. So without the proper impeachment trial, there's no reason to disclose the bank account. So hindi pa siya, wala pang impeachment court na na-form. So yeah. As you mentioned, that's a fishing expedition. That's a fishing expedition, right? So if the House Committee on Justice gives you a subpoena, you as a bank manager,
Will Without that... the impeachment. Without the just the House. Yes, the bank officer will be criminally liable under the law. Ayan. Yes. What is the impact to the economy if we start shaking the banks? Siyempre, mawawala yung tiwala sa mga bangko, di ba? O pwede kang magka-bank run. Kasi siyempre, kunwari, ikaw yung bangko sa Bank ABC, nag-reveal ka, yung mga depositors mo maglalabas ng pera. Kasi wala silang tiwala. Baka bigay nila yung details ko to anyone, di ba? So kasi ang bank secrecy is about absolute confidentiality. Unless talagang may matigas na rason para ilabas yun, hindi sila maglalabas. Yes. And aside din sa bank secrecy of bank deposits, meron din tayong FCDU Act, the Foreign Currency Deposit Act. Ito mas stricter to. Even with the court case, you cannot open the bank account unless there is a waiver from the depositor. So, ang rationale naman Kaya behind pala yung this, dating speaker, hindi mabuksan yung... yeah, so mas maganda kung dollar yung account mo sa bank. Oo, kasi may dollar siya eh. Dun Kasi sa- pag nawala yung tiwala sa mga bangko, magkaka-systemic risk ka. So, with the crisis, Yan, and with dadagdag ka pa. the shaking, Dadagdag ka pa. that is bad for... The whole system. Interesting. And the investment people who are looking Yeah, exactly, to... Mag-invest ako dito sa Pilipinas, pero sandali lang. Talagang Ang gulo ninyo mapapag-isip. sa... Tapos Dami. ito sa bank. Daming issue. So, economic, financial, banking, and then security. All facets of government and governance right now is affected. By just the impeachment of the Vice President. And the Middle East and the crisis. Middle East crisis. Sir, ano naman ang AMLA? Meron pakialam si AMLA sa mga bangko? Ang AMLA is actually tinatawag nila ito yung high-tech bypass ng bank secrecy law eh. Kasi even without the court order, Masisilip nila. Masisilip nila. However, ang safeguard mechanism nito is AMLA works like a silo. Independent sila. Even Congress cannot summon AMLA to produce bank records of a person. So, sa bangko kasi, daily, we have to file a report, what we call CTR and STR. CTR is for covered transactions, which is 500,000 and up. STR is suspicious transaction, regardless of the amount. Sir, So- ba't hindi nyo nakuha yung mga maleta at saka yung sa yung nawawalang pondo? Yes, Oo. actually what happened etong sa flood control scandal, it should be AMLA at the center of this investigation eh. Because the movement, the channel is money. Without the money changing hands, makokontrol sana yung corruption eh. So again, going back, we have yung CTR and STR. Covered transaction for 500,000 and up, and suspicious transaction regardless of the amount. Kasi yung iba, sinicircumvent yung 500, 300 muna, 300 withdrawal, hanggang makuha nila yung buong amount. So meron naman na, halimbawa, Katulad yung kay Yusek Cabral. Sorry ha, interrupt ako ng interrupt. Di ba yung dalawa niyang anak nakuha lahat ang pondo dun sa account ni Yusek Cabral na ilabas? Oo. Yun yung hindi nila na categorize as suspicious account. Yes, like for example, ma'am, meron tayong isang business lang, isa parang street vendor. Biglang deposit siyang 300,000. Kumbaga, abnormal siya dun sa Red flag na yun, no? average. So, eto, like for example, kung government employee tayo, ng source of income natin is our income, salary, tapos biglang may billions o hundreds of millions of account ka, dapat na-flag na yan ng bangko from the very start eh. Na-flag na yan eh. Even the withdrawals, if you have a legitimate transaction, why would you choose cash? When you have other modes of payment like manager's check, wire transfer,
bakit ang nakikita natin is yung mga mali-malita na cash. So definitely, pag ang isang government employee is nag-withdraw ng cash na substantial amount, this should have been reported na sa AMLA as suspicious transaction. From there sana, na-action na ni AMLA. Kasi hindi siya commensurate doon sa source of income eh. So would you, sir, say So that... ang nakikita ko nga missing link dito is from the very start, bakit hindi na-cite yung mga bangko Yes. with all these billions in withdrawals? Yes. So bakit even the existing investigation, bakit parang wala yung hindi napapag-usapan yung paano nakakapag-withdraw sila na hindi naman commensurate sa income nila? Saka paano nagkakaroon sila Ayun, ng yes. account na... Ngayon, AMLA, parang working as an independent organization, should have looked into the transactions. Bakit ito? They have that power, right? They have can the power. on their own. Yeah. And then they recommend. I'm not sure of the law, but I think they have to go through the courts of appeal to get the bank records. Oo. Kahit Pero AMLA. even Congress cannot ask or request AMLA, o AMLA mo ang may plunder dito, pa-investigahan yata. Hindi pwedeng yan. Dapat it should emanate from AMLA itself. And AMLA is supposed to be apolitical, right? Yes. Apolitical. Should be apolitical. Should not be used for political motives. Oo, kasi nagamit yan I've heard kay from the Corona. news that a congressman is calling AMLA to Yes. investigate, you know. So, hindi pwedeng i-dictate ng Congress ang AMLA. Should be the proper channels. Actually, Malu, meron pang ang isang transaction na dapat tignan nila kasi, di ba, nagpapalit ng 2 maleta ba yun? Na dollar. Oo, into dollars. Into dollars. So, yeah. yung nagpalit ng into dollars na yun, mukhang hindi bangko eh. Mukhang money market. money market, oo. So, dapat tinitignan na rin ng AMLA yun or ng BSP. Sir, narinig nyo ito? Ito ba parte ng intelligence network na kailangan na flag, 'di ba? Kasi pag nakita mong movement of large amounts of money, isn't that intelligence work? Yeah, kung talagang serious yung ating mga namamalakad sa gobyerno, including yung mga intelligence units, ay makikita talaga yan. So, dahil nga sa paliwanag kanina, lumalabas na yung AMLA itself, mukhang may connivance dun sa I'm not saying talagang Baka. Oo, baka lang, Ang duda ko, hawak din nila yung yung kasi ngayon they are weaponizing all agencies, the police, the military, and many others, So hindi malayo na maaring sunod-sunuran na lang yung taga-AMLA. And yung land bank itself, in cahoots na rin dun Which sa is the major depository account of kasi the Public Works Fund. I can even recall na, kasi nung I was a battalion commander sa Mindanao, yung tinatawag na voluntary offer to sell, na yung sa CARP, may lumapit sa akin na ano siya. Yan sir, lupa. Yung Lupa ito oo. Ba't ko biglang na-recall to? Lumapit sa akin yung isang, sir, hanap kayo ng lupa. Bakit? Yung malalaki, mga 100 hectares, 200. Ilapit natin sa sa mga nag-aasikaso nito. Ba't ano yan? Sinakyan ko lang, Yung pala ang racket nila, halimbawa 100 hectares. They will operate yun through BOS, voluntary offer to sell, yung para babayaran ng gobyerno. In cahoots sila sa DENR, in cahoots sila sa land bank. So, yung DENR para pipicturean nila yung kunyari may lahat, may tanim lahat. Pero actually 2 hektarya lang yung may tanim out of the 100. Ibabalwate ngayon yan. Tapos yung land bank, ibabalwate nila in cahoots sa DENR. Pagdating doon, sige, ito ang value niya per hectare is 120. Imbes na 70,000 lang. So yun, lalabas ng pera.
inkahot sila sa ano. So, maaring ganon din na nangyayari dito. Kaya tahimik. Lumabas lang nung sumabog. Kasi maganda yung point ni Marvin, yung issue ng malalaking amount ng pera na lumalabas, pero wala nga naman tayong nakitang bangko o na-trace o report ng AMLA, no? I'll cite two instances, Colonel Pro. One was nung nasa active service pa ako. Alam ni ni Sir Marvin yung Hawala system. Hawala? Yeah, it's an informal money remittance. So nung nandun ako when I was still assigned with the airport security, I was the chief of operations ng airport security center sa NAIA. We were monitoring this Hawala operations ng mga rin natin, kababayan din natin. OFW. Yes. Oo. Meron silang mga na informal remittance center nila ron, dadalhin dito by cash, dala-dala ng mga, in fact minsan isang buong eroplano halos lahat yung may mga bags eh. And when we intercepted, wala na, puro bag na lang yung nakuha namin, yung mga pera na i-distribute na. There's something happening. So second naman, when I retired and I was into business now, our business is into renewable energy. So yung partner namin one time, this was the first time na nagtatransaction kami in dollars. So nagpadala ito. Initially nagpadala ng meager amount lang naman. Maliit lang naman siya. Initially it was $15,000. And then the second, it was supposed to be 30. Yung second pasok niya, hinold na ng bangko. Hindi na nirelease sa amin. And we were called by the bank to explain kung ano yung pumapasok na yun. Well, what's my what am I driving it here? Yung mga ganung maliliit na transactions nakikita, nababantayan. Bakit yung mga Gandang buhala mali-maleta isinasakay ng eroplano, hindi natin alam kung saan dinadalang ibang bansa? Bakit parang walang reaction yung natin, mga ang lokohan authorities ang lokohan natin. ko sa kaibigan ko, dapat nandun ako sa negosyo ng paggawa ng luggages, no? Parang ang laki ng kinita mo doon. Kasi talagang kitang-kita, di ba? Talagang magugulat ka na lang na, how can that be possible? And I understand today, the luggages now are in dollar. Dollar-denominated na yung distribution. Kaya sabi ko, must be every or most or some legislators might have a wall of alam mo yan, yung bolt sa pader, kasi magtataka ka paano mo malalabas yung ganong kalalaking pondo sa bangko. Pera na lang kung ang bangko ay involved. 'Di ba? Yun yung hindi mo maintindihan. Nakita raw ng ilang kongresista ang ebidensya na magpapatunay na sangkot si Pangulong Bongbong Marcos sa kickback sa flood control scandal. Yan daw ay screenshots ng palitan ng messages ng Pangulo at ng kanyang umano'y bagman. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kahit pa binasura na ng Kamara ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos, nanindigan ng mga kongresista ng Makabayan Bloc, may malakas na ebidensya at direktang sangkot ang Pangulo sa pagtanggap ng kickback sa flood control projects. Giit ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, nakita raw niya mismo ang screenshots ng mga umano'y palitan ng mensahe ni PBBM kay Yusek Adrian Bersamin na tinawag niyang bagman ng Pangulo. Ang record ng communication mula umano December 2024 hanggang July 2025. Sabi po sa mensahe, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po ang computation today. Kalakip nito rin ang detalyadong computation ng mga pinaggastusan ng 8 billion na kickback. Kasama po rito, pangunahin ang gastos para sa mga kandidatong sinuportahan ng Pangulo noong nakaraang eleksyon. Kasama rin daw dyan ang gastos sa advertisement sa TV, pambayad umano ng 6 na milyong piso sa dayuhang poster at 68 million pesos umanong talent fee sa isang performer na ginamit sa kampanya. On July 10, pinabot ni Yusek Bersamin na may delivery para sa Pangulo sa Nara residence sa Forbes Park at sa sagot ng Pangulo. Sasabihan ko si June Baris. This is July 10.
The President appears to be receiving kickbacks days before he went to Congress. Humarap siya rito at nagsabing, mahiya naman kayo. Sino po ang dapat na mahiya? Hindi na ako magpapatumpik-tumpik. Oo. The Filipino people are being scammed by this government. Okay. So, bakit scam? Ngayon po pag-uusapan natin ang detalye sa tinatawag na Confidential and Intelligence Fund. Pag-uusapan rin po natin ang bank secrecy at pag-uusapan rin po natin ano ang role ng AMLA dito sa mga bagay na ito. At ang pang-apat, anong impact nitong mga pagyanig na nangyayari sa industriya at anong epekto nito sa ekonomiya. So, ngayong hapon na ito, kasama po tayo ng kapitapitagang mga individual sa kanilang larangan at propesyon, no? Unang-una po dito, nandito si Brigadier General Carlos Kita, isa pong retired officer ng AFP. Siya po ay kasama sa PMA class ng Matikas of 1983. Nako, mabigat po ito, hindi lang certificate, no? May master's degree in public administration from Harvard Kennedy School of Government. Areas of expertise niya is defense, security, intelligence operations, public policy. Siya po ay Chief of Military Intelligence, Group 17, kung saan nag-lead siya ng counterintelligence operations of AFP. So talagang alam niya ang paggamit ng intelligence fund. Matapos po niyang mag-retire, naging Undersecretary for Administration and Finance and Chief of Staff, nako sir, ng anti-red tape. Nako, talagang sa labanan ng korupsyon, ang professional career ni General Kitan, siya talagang nagniningning. Siya po ay EVP for Corporate Services ng BCDA. Ang pangalawa po ay si Mr. Marvy Valeros, high school class ng 1989 sa San Beda. Abay, talagang Bedan. College ng 1993 at meron siyang masteral unit sa DLSU TAF. Bakit po siya importante, si Mr. Marvy? Kasi may 30 years of banking experience, branch manager ng iba't ibang bangko. Pwede ba nating sabihin yun, sir? Okay, ng Universal and Commercial and Savings Banks, no? So, yan po ay bumubukod tangi ang Planters Bank, East West, Maybank, at CTBC Bank. Siya po ang ating resource speaker, resource person para sa usapin ng bank secrecy at to a certain degree ang role ng AMLA dyan. Ang pangatlo po ay parati po nyo itong nakikita na nagbibigay ng diskurso sa ekonomiya ang aking isang matalik na kaibigan, si Corazon Pigitote. Ekonomista po siya, CPA, business executive. Kilala po siya sa corporate communications and economic commentary. Investor relations, siya po ang unang executive director sa Bangko Sentral ng Investor Relations Office. Pag nakikita nyo po siya, ang pinag-uusapan ng ekonomiya, pero na pagsama niya sa usapin ng korupsyon at ano ang economic impact ng mga problema sa korupsyon. At ang panghuli po ay si Police Colonel Jonathan Galang, isa rin pong retirado, no, na ang current niyang business ay sa Philcor Multi-Energy Corporation at Peak Summit Resources and Development Inc. Dami-dami pala ito, no? COO and EVP. Yan po si Colonel John Galang at nandati po siya ay nasa PNP Air Unit, PNP Aviation Security Group, PNP Intelligence Group, and as Chief of Staff of CAMSUR PPO PRO 5. Licensed commercial pilot, hindi ko yun alam for fixed and rotary wing aircraft. Magandang matanong yan, lalo na dun sa aeroplanong ginamit kay PRRD. Pero ano ba yon, fixed or rotary? Masyadong technical, no? So marami po siyang training sa security, from the executive course sa National Security to the National CIT Curriculum Development Program,
to diplomatic security, counter-terrorism, lalo na nandyan ang ASEAN Summit ngayon, no? At may cross-border transportation of currency. Pwede ba dito ang Bitcoin and bearer of negotiable instruments? Baka mali-maleta rin yung pinag-uusapan dyan sa cross-border, no? So, magandang hapon po uli. Ang dami ko nang sinabi. Sila po ang ating magiging kasama sa ating first edition ng talakayan na para sa taong bayan. So, simulan po natin yung usapin uli. Paano, doon po sa ating mga kasama sa AFP, mga retired sa AFP at sa PNP, pwede nyo bang sabihin sa taong bayan, ano ang difference ng confidential at ng intelligence sa inyong organisasyon? Well, ang intelligence fund, yan ay term na ginagamit sa armed forces at saka sa PNP. So, intelligence operation, of course, ang pinaggagamitan niya. Yung confidential fund, dahil supposed to be naman, ay wala talagang intelligence fund ang mga iba-ibang ahensya ng gobyerno, ay inadapt nila itong confidential fund. So ito, based sa definition ng confidential fund and intelligence fund, ayon na rin dun sa joint memorandum circular ng COA, DND, DILG, GOCC. So, dito nakapaloob yung pag-distinguish sa kanila, yung confidential fund para sa mga national government agencies, GOCCs, local government unit. Ang intelligence fund is for the military and the police. Yun po ang pagkakaiba niya. Pareho ba, sir, ang proseso nila ng pagbuo ng yung plan, pagpondo? Pwede po ba ang isang ahensya na wala namang confidential fund ay mabigyan ng confidential fund ng Pangulo? Ano po yan? Dun sa binanggit ko kanina, yung joint memo circular na in-issue pa yan noong 2015. Actually, nakasaad doon ang mga ahensya, mga units ng governments, including AFP and PNP, kung papaano yung proseso. No? Kailangan unang-una nakapaloob sa pondo nila, yung ating GAA. Dapat, nasa line item ng AFP, parang ganon. Pagka meron nun, sa baba, kami kasi sa operational kami. Doon sa taas ang nagpaplano noon na DND, AFP, umaatin yan and major services umaatin yan sa Congress. Dinidepensa nila yon. Pero during the implementation phase, kagaya niyan sa amin, sa MiG-17, no, sa ISAP, pagka gumawa na kami ng plano niyan, meron kami tinatawag na case operation plan, meron ding special intelligence project, no? But kadalasan ang ginagawa niyan is case operation plan ang inaano namin ginagawa. And doon nakasaad kung ano yung target, ano yung mission, ang duration, minsan 3 months to even it may even take years, no? Depende sa ano sa. So sir, ibig niyo sabihin hindi yung planong yun hindi overnight. Pinaplanong ano yan, hindi yan so revolving every year. Every year. Kaya nga mamaya siguro matanong din natin sa PNP, police kung para makita nila yung similarity, no? So ano ko muna kay Colonel Galang, ikaw sa PNP. Actually, ma'am, wala pong pinagkaiba. Similar and same, almost the same operations din po yan pagdating sa Philippine National Police. Yung pong pangalan lang ang sinasabi natin na CIF or Confidential Intelligence Fund, tapos Intelligence Fund for the Uniformed Services. Doon po sa mga government agencies, yun nga po, it's called Confidential Intelligence Funds. Yun lang po yung pinagkaiba. Pero as far as concept, operations, pareho po yan sa AFP. Yan din po yung ginagawa sa PNP. So kayo rin, dyan ba nagagamit yung order of battle? Yes, ma'am. So sa yung- case build-up po kasi. Yun yung case build-up. So, pag case build-up, tapos ang final nun, yung order of battle. Iba rin yun. Pero ang sa intelligence fund, more on pag sinabing case operation plan, nakadefine doon ang kung sino yung dapat i-neutralize. Pwedeng personality, pwedeng group,
o pwedeng a certain area, no? So naka-define 'yon and may certain period, and dito ginagamit yung kung sino yung mga agents na i-employ mo. Mamaya ipapaliwanag ko siguro 'yon para hindi rin siguro along the way. So may mga yan na designated agents, sino yung supervisor at case officer. Yan sir yung Naka-designate ginagawa ng intelligence community. Oo, sa community, sa ground. Sa ground na yun kung paano i-implement. Kasi yung kaninang tinanong mo is more on the budgeting, no? Hindi mo pwedeng gumawa ka ng plano pag walang budget. Any agency, talagang ganon, no? Military ka man, police o ahensya ng gobyerno, hindi ka pwedeng gumawa ng action mo without appropriate budget. So sir, point blank, yung binigay kay BP, may plano yon? I presume na dapat yan kasi yung mga gumagalaw diyan, syempre meron naman naka-assign sa kanilang military and police elements, and doon syempre alam nila yung ginagawa nila. Once na ibinigay sa kanila yon, they are obligated to prepare a plan. Hindi pwedeng gastusin ko na to, bahala ka na diyan. Hindi pwedeng ganon. So yung konsepto na ginastos, binulsa, at linagay sa bangko ng Vice Presidente, pwede ba sa CIF yon? Hindi po pwede dahil doon po kung mababasa ng anyway, makikita niyo po ito sa Google, i-Google niyo, no? Yung joint memorandum circular ng COA, DILG, GOCC at tsaka ng DND. So doon nakapaloob yun, na number 2015-01, no? Dated January 2015, no? Makikita niyo po doon yung proseso. Kaya imposible na magamit yon at maibulsa. Dahil kahit na confidential po yan, ino-audit po yan. May audit system po doon. Meron po ang chairperson ng COA, yung tinatawag na Intelligence and Confidential Fund Audit Unit. Yeah. So meron doon na kailangan isubmit yan ng ahensya doon sa naka-report, sealed envelope, tapos doon. Pero hindi doon nakasaad kung code ang nakalagay doon, code lang talaga yon. Hindi nire-reveal yon dahil kagaya ng mga pangyayari. Kaya importante, merong code ang operation. Sa operation pa lang, O-plan, minsan ganon. Case operation plan Agila, pwedeng ganon. So talagang coded talaga. Coded. Kahit sa PNP, talagang lahat ng operation ginagamit plan. yan, code, pseudonym, alias, and even yung mga writer nga, may pseudonym Pero ito, more on, important dahil yung secrecy, no? Maraming reason kung bakit kailangang may alias or code or may pseudonym. Kasi, una, for security reason, for safety. Kasi hindi mo pwedeng, ako mismo, nung naging, ako, commander ng MiG-17, meron akong code, ang code ko, Bravo, no? Code nyo? Oo, ako, Bravo. Kayo mismo, sir? Pero yung pseudonym ko, hindi ko pwedeng sabihin until now, hanggang ngayon. Kasi, dahil? Siyempre, meron akong mga ibang activities na ginamit ko yung pseudonym ko. So may mga covert operation, lahat naging intelligence chief, may mga code yan. Mga may marinig kayo dyan na iba-ibang pangalan. Sultan, Jasper. Pero ang nakakilala lang, sir, yung mga katrabaho mo. Katrabaho. Oo. Hindi kahit na i-report yan sa COA, hindi linalagay yon. Sino tong si... At hindi tinatanong ni COA na... Hindi tinatanong yon. Oo. Basta na-comply mo yung mga requirements doon, paano ginastos, including mga cash advances, merong requirement yan. Oo. Basahin niyo po yun. Sinabi ko kanina yung Joint Memorandum Circular. Makikita niyo po doon. 33 pages Hindi long. pwedeng ibubulsa lang yung basta-basta. May audit system. Sir, sa police, ganyan na ganyan din? Yes, ma'am. May alias rin? Meron po. Minsan alphanumerics ang ginagamit namin. Pero compartmentalized nga po yun. Kagaya po, I'm just speaking for myself kasi merong nakaseparate kami na unit nun eh.
Kami po noon, we're under Rio 20, Regional Intelligence Office 20. Hindi ko pa sasabihin kung saang unit yun So kahit yung mga ganyan, internally lang kayo ang nakakaalam. Yes, ma'am. So mahirap na ibuklat mo sa public ang lahat na ito, yung operational, wala pa nga tayo dun sa mga alias-alias, pero yung proseso ng AFP, proseso ng PNP, pagdating sa intelligence, talagang hindi sinasabi. May prinsipyo kaming sinusunod, yung tinatawag na the need to know basis. So doon sa ahensya mismo, halimbawa sa ISAP, hindi lahat doon nakakaalam din ng ng mga codes na yun. Parang pag mababa ang pay grade mo, hindi ka pwedeng magtanong. Need to know eh. Oo. Ay, kahit na hepe, minsan hindi, mas senior, hindi nila pwedeng alamin. Mas alam pa nung sarhento. Ayun yung mga ganon. Sir, punta tayo dito sa impeachment. Bakit ang Kongreso, ang House of Representatives, hindi ba nila naiintindihan yung inyong mga proseso sa intelligence? Bakit pa ilang beses sinasabi na kailangang malaman sino si Grace Piatos? Gusto nilang malaman, pati ba handler, pag reveal mo si Grace Piatos, pati handler, mapapareveal sa kanila? Ayun na nga, yun yung mga ganon. Kasi maaring yung iba doon, alam din nila na may ibang congressman, hindi naman sila mga bobo eh. Yung iba naman, talagang naib, hindi nila alam talaga. No? Pero karamihan sa kanila, alam din nila yon. So yung paghahanap sa PSA ng mga pangalan na ito? Yung paghahanap na yun optics. Propaganda, optics. Optics. Mahirap nang sabihin, no? Baka sabihin, ini-speculate natin. Pero hindi na dapat yun eh. Tsaka may audit system naman. Unqualified nga yung ng COAS doon sa Wala, sir, na audit na negative talaga when it comes to confidential and intelligence fund. Usually yan pumapasa. Usually, basta in compliance ka doon sa mga requirements. And the requirements, kung titignan mo, talagang properly accounted. Yan ang importante rin. Kagaya sa and even hindi confidential fund, kahit ano lang na budget, pagka ginamit mo yon, kailangan mo ng kung paano mong liquidation. Oo, ma-liquidate. Iba yung na-obligate, iba yung na-liquidate. Yun pa ang problema ng iba eh. Hindi nila nadidistinguish yun. Yun nangyari nung 11 days, yun ang liquidation process yun. Kaya siguro mabilis. No? Pero earlier on, dahil nakaprograma na yan, na-anticipate na, naggawa na yun. Na-obligate na. Kumbaga, encumbered na siya, nakatutok na siya, allocated na siya. Isa ko pang tanong, dapat ba cash ang binibigay? Ma'am, pagdating po kasi sa ganyang operations, siyempre ang iniiwasan po natin yung tinatawag natin na yung mga document traces, backtracking. So, marami pong transaction on the ground. Usually po, talagang cash basis yan. Para hindi po na-trace yan. Lalo na po security nung mga ating mga informants. So, security nung nagbigay ng cash at security nung tumanggap. Interesting yan, ha? Hindi, ma'am, kasi yun eh. Kumbaga, siyempre po, proteksyonan mo rin yung informant mo eh. Sa akin nga po yung experience ko when I was once a chief of police dun sa Bicol. I had informants who were former yung tinatawag na RR, mga rebel returnees. So ito pong mga tao na to, syempre tinutulungan niyo po yan and you cannot give them yung merong documentation kasi makikita at malalaman kung sila tumutulong sa iyo hindi. So mostly po on transactions talaga diyan on the ground is talagang cash basis po yan. Okay. Cora, in the scheme of this confidential intelligence fund, parating pinag-uusapan, parating accountability issue. Anong impact nito sa ekonomiya? Anong impact na ito sa transparency? Actually, yun na nga ang problema kasi kung walang accountability, walang kumpiyansa. Diba? So, kaya yung business confidence ngayon, almost zero. It's 0.9% based on the BSP
confidence index. So pag ganun, wala tayong asahan na investors na pupunta dito. Okay, kung walang investors, walang trabaho. Eh ilan ang gumagraduate every year? 800 to 900,000 students graduate every year from college. So kung walang investment, saan sila hahanap ng trabaho? Tapos may crisis pa tayo, di ba? So, dun sa crisis na yon, magkakaroon ka ng mass layoff. Kasi sobrang taas ng inflation ngayon. Dahil kung ang langis is a basic commodity, okay? It takes up more than 20% in the inflation basket, including transport. Actually, if you include transport, aabot ng mga 30% ang contribution niya sa inflation basket. Okay. So, tapos idagdag mo yung effect niya sa manufacturing ng food and beverage and everything. Logistics na no? Oo. Tatamaan pa rin yun, di ba? So, almost, I would say about 80% of your inflation basket will be affected by this crisis. Okay? So, pag tumaas ang presyo ng mga bilihin, gasolina pala, kagaya ngayon, 60 to 120% ang increase ng gasolina at diesel, di ba? So, papasok yan sa inflation, ang sweldo hindi tumataas. Okay? Yung presyo ng mga, sabi mo ng bilihin sa supermarket, they can only bring it up so much. Kasi nga, yung purchasing power mababa, tapos tataasan mo pa yung presyo. Ano nang bibili ng household? So dito sa pumapaloob na impeachment ni Vice President, would you consider that as a risk, one of the risk while we are under a crisis situation? Sobrang malaking risk yan kasi imbis na yung energy nila napupunta sa crisis management. Kasi extreme crisis to by end of April, pwede tayo mawala ng gasolina. Walang gasolina, walang kuryente. Everything will stop. Okay. Shouldn't we follow what Bangladesh is doing? Just stop, no work, no school, so to reserve, ang dami come up with the nating security. mahihirap Oo. Okay, so pag walang trabaho, walang kakainin. Magkaka-anarchy ka. Di ba? O sir, bago mo idugtong yan, hindi ba dapat gamitin si confidential or si intelligence fund dito sa sitwasyon natin? Bakit hindi natin makuha ng tamang-tama? Ano ba talaga ang problema natin at iba ang sinasabi sa labas? Well, dahil nasabi mo yan, yung intelligence pa nga ni BBM is 4.5 billion, no? Dapat yan ang tinututukan niya na alamin kung ano ang dapat na ano ang nangyayari at mangyayari at ano ang dapat na responses dito sa Kasi mga magkakaiba ang mga sinasabi Ayun na nga, ang problema, ang nangyayari is ang tinututukan nila is yung politika, yung like for example, itong impeachment and i-demolish yung mga ibang political opponent nila. So yun ang problema. Dapat itong intelligence fund ng ating Pangulo na napakalaki, dapat pinagtutuunan ng pansin itong krisis na nangyayari ngayon. Kasi hindi naman natin na foresee itong krisis. So talaga nagkukumahog paghahanap ng line item. Alam mo, Malu, as early as February, nag-aalarma na ako sa Facebook. Sabi ko, may repatriation plan ba ang gobyerno? In case matuloy yung gera. Wala di ba? Ngayon lang sila nag-iisip. Kumbaga, delayed reaction. Imbis na maging proactive, delayed reaction. Ngayon lang sila nag-iisip. Mahirap yung uplift, Pag hindi na uplift. Walang ngipin yun. Walang ngipin Sayang, yun. ma'am, yung sayang yung 4 billion intelligence fund. Oo, sayang. Sa intelligence po kasi, meron pong tinatawag, ano po yan merong tactical, merong strategic intelligence. Sa halagang 4 billion, you should have been able to predict or evaluate yung nangyayari as early as last year. Kasi po may mga indicators as Ma'am Cecil was saying. May mga may mga lumalabas na indicators Iyan po yung mga tinitignan sa intelligence operation. Tinitignan niyo yung mga indicators, nagtutugma ba? Ito ba kailangan na ng action plan ito? That's a scenario planning na correct, dapat. Correct, ma'am. Pero sayang yung 4 billion. Tingnan mo Hindi natin maintindihan kung
So, ang question nga doon, ginamit ba talaga sa intelligence operations yun, yung pondo na yun? Kasi sir, So, yun ang question mark. noong 2025, natatandaan ko, hiningi na niya ang release ng full intelligence fund ng first quarter pa lang, 2025. Hindi ko alam kung paano actually, nangyari. Yun ang dapat na ina-account. Oo. Yun ang dapat ino-audit dahil sa laki ng halaga na yun. Oo. Baka lumabas naman. Oo. Alam mo, Malu, ang nakakapagtaka pa dito kasi alay tayo ng US. Ang US ang nag-umpisa nung, di ba? Gera. So, bakit hindi tayo nakakuha ng intelligence? Oo, Diba? Dapat nakahanda na tayo. Parang yung intelligence natin hindi tama ang paggawa at kahapon nagulat ako sa National Security Council doon sa presentation nila sa Senado at sinasabi nga nila na kailangan mag-convene ang National Security Council. Hindi ba dapat yun? Hindi na kailangang sabihin, pero automatic yun. Tawag lang ng presidente. Oo. At saka natatandaan ko, hindi ko alam kung kanino kayong presidente naglingkod. Merong command center talaga na nakaset up, monitoring all these things. Ngayon, parang, kasi kung paano ginisa si Secretary Garin kahapon sa Senado, kung paano tinanong lahat ng cabinet secretaries na umattend, apparently parang hindi sila nag-uusap. At mali ang sinasabi sa taong bayan. Kaya nga, di ba nagsabi si si Yusek Claire Castro, sabi niya walang crisis. And then 2 days later, nagkaroon ng... Hindi nga 2 days on the same day. Same day pala. Sa umaga, nagsabi siya walang crisis. Amo naman yung BFF ko, di kaagad sumagot ako. Pagdating ng mga 2:00, iba na ang sinasabi. At nautusan na daw ng Pangulo, ganito. So yun yung ang gabi, nagkaroon ng EO. Diba? So, coordinated ba sila? Parang hindi, no? Diba? So sir, naririnig mo ito, you're from the private sector, ha? Can you tell us about bank secrecy? Can you readily pierce the veil of a private depositor? Sige. Just to give you a background, bakit kailangan natin bank secrecy law? Yung rationale behind the law is the state or the government wants to ask the people to trust the banking system. So, gusto nila yung mga pera natin, instead na ilalagay natin sa bahay natin, sa ilalim ng unan natin, sa bangko natin ilagay. Bakit importante yung deposits? Since alam ni Ma'am Cora na yung deposits natin, pinapaikot ng bangko para ipautang. So, pinapautang yan sa mga negosyante na nag-spur ng growth sa economy. So, yun ang important. So, what is the bank secrecy law? Yung RA 1405. RA 1405 was created. It states that all deposits of whatever nature, including investment bonds issued by the government, are of purely confidential in nature. And no person or government official, even government official and offices can access your bank records except for 4 reasons. First is the signed waiver of the depositor themselves. So yung mismong may-ari ng account. Correct. So signed waiver. Pangalawa, in cases of impeachment. So pangatlo, per cases involving bribery and the dereliction of duty. And the fourth is when the funds in question is the subject matter of the litigation. So hindi siya pwede na, for example, sinampahan kayo ng libel, titingnan nyo yung bank account ng tao. So the criminal act should be connected to the bank account bago natin buksan. So bawal yung fishing expedition na bubuksan ko yung account ko, buksan mo yung account ni Malutikia, tingnan natin kung ano magagamit natin para sa impeachment. Pwede ba yun? Yes, oo. So, may mga tao na gustong i-circumvent yung bank secrecy law natin. No? However, pag pumunta ka sa bangko or nagsubpoena ka sa isang bank officer requesting for a bank statement of account,
liable si bank officer kung mag-provide siya ng So hindi yan yung pag may sabina. Yes, unless they fall under dun sa four reasons na nabanggit. Oo. So question, can the bank open the account of a private individual? Open mean access? Yes. A third party asking you open the bank accounts of Juan de la Cruz. No. The bank officer himself, no, cannot access. Can the bank open the bank accounts of a previous president? No. Can the bank open the account of the husband of an incumbent Related official? accounts? No. So technically, limited. When the subpoena, just in case there's a ongoing court case, kailangan specify yung Sir, account diretso name. ko, may impeachment. Gusto nilang buksan ng account ni BP, ni PRRD, ng asawa ni BP. Pwede ba yon? At this stage kasi of the impeachment, if I'm not mistaken, we're only on deliberating the impeachment, no? So wala pa tayo dun sa proper impeachment trial. So without the proper impeachment trial, there's no reason to disclose the bank account. So hindi pa siya, wala pang impeachment court na na-form. So yeah. As you mentioned, that's a fishing expedition. That's a fishing expedition, right? So if the House Committee on Justice gives you a subpoena, you as a bank manager, will Without that the impeachment, without the just the House? yes, the bank officer will be criminally liable under the law. Yes. What is the impact to the economy if we start shaking the banks? Siyempre, mawawala yung tiwala sa mga bangko. Di ba? Pwede kang magka-bank run. Kasi siyempre, kunwari, ikaw yung bangko sa Bank ABC, nag-reveal ka, yung mga depositors mo maglalabas ng pera. Kasi wala silang tiwala. Baka mabigay nila yung details ko to anyone. Di ba? So kasi ang bank secrecy is about absolute confidentiality. Unless talagang may matigas na rason para ilabas yun. Hindi sila maglalabas. Yes. And aside din sa bank secrecy of bank deposits, meron din tayong FCDU Act, the Foreign Currency Deposit Act. Ito mas stricter to. Even with the court case, you cannot open the bank account unless there is a waiver from the depositor. So, ang rationale naman Kaya behind pala yung this, dating speaker, hindi mabuksan yung so mas maganda kung dollar yung account mo sa bank. Oo, kasi may dollar siya. Kasi pag nawala yung tiwala sa mga bangko, magkaka-systemic risk ka. So, with the crisis, yan, and with dadagdag ka pa. the shaking, dadagdag ka pa. that is bad for the whole system. Interesting. And the investment people who are looking exactly, to mag-invest ako dito sa Pilipinas pero sandali lang. Talagang ang gulo ninyo mapapag-isip. sa tapos Dami. ito sa bank. Daming issue. So economic, financial, banking, and then security. All facets of government and governance right now is affected. By just the impeachment of the Vice President And the Middle East and the crisis. Middle East crisis. Sir, ano naman ang AMLA? Meron pakialam si AMLA sa mga bangko? Ang AMLA is actually tinatawag nila ito yung high-tech bypass ng bank secrecy law eh. Kasi even without the court order, masisilip nila. However, ang safeguard mechanism nito is AMLA works like a silo. Independent sila. Even Congress cannot summon AMLA to produce bank records of a person. So, sa bangko kasi, daily, we have to file a report, what we call CTR and STR. CTR is for covered transactions, which is 500,000 and up. STR is suspicious transaction, regardless of the amount. Sir, ba't hindi nyo nakuha yung mga maleta at saka yung sa yung nawawalang pondo? Yes, actually what happened etong sa flood control scandal,
it should be AMLA at the center of this investigation because the movement, the channel is money. Without the money changing hands, makokontrol sana yung corruption. So again, going back, we have yung CTR and STR. Covered transaction for 500,000 and up, and suspicious transaction regardless of the amount. Kasi yung iba, sinicircumvent yung 500, 300 muna, 300, withdrawal, hanggang makuha nila yung buong amount. So, meron naman na, halimbawa, Katulad yung kay Yusek Cabral, sorry ha, interrupt ako ng interrupt. Di ba yung dalawa niyang anak, nakuha lahat ang pondo dun sa account ni Yusek Cabral na ilabas? Oo. Yun yung hindi nila na-categorize as suspicious account. Yes, like for example, ma'am, meron tayong isang business lang, parang street vendor. Biglang deposit siyang 300,000. Kumbaga, abnormal siya dun sa Red flag na yun, average. So, eto, like for example, kung government employee tayo, ng source of income natin is our income, salary, tapos biglang may billions o hundreds of millions of account ka, dapat na-flag na yan ng bangko from the very start Na-flag na yan Even the withdrawals, if you have a legitimate transaction, why would you choose cash? When you have other modes of payment like manager's check, wire transfer, bakit ang nakikita natin is yung mga mali-mali na cash? So definitely, pag ang isang government employee is nag-withdraw ng cash na substantial amount, this should have been reported na sa AMLA as suspicious transaction. From there sana, na-action na ni AMLA. Kasi hindi siya commensurate doon sa source of income So would you, sir, say so that... ang nakikita ko nga missing link dito is from the very start, bakit hindi na-cite yung mga bangko with all these billions in withdrawals? So bakit even the existing investigation, bakit parang wala hindi napapag-usapan yung paano nakakapag-withdraw sila na hindi naman commensurate sa income nila. Saka paano nagkakaroon sila ng account na... Ngayon, AMLA, parang working as an independent organization, should have looked into the transactions. Bakit ito? They have that power, right? They have the power. On their own, And then they recommend. I'm not sure of the law, but I think they have to go through the courts of appeal to get the bank records. Pero even Congress cannot ask or request AMLA, AMLA mukhang may plunder dito, pa-investigahan yata. Hindi pwedeng yan. Dapat it should emanate from AMLA itself. And AMLA is supposed to be apolitical, right? Yes. Apolitical. Should be apolitical. Should not be used for political motives. Kasi nagamit yan I've heard from the news that a congressman is calling AMLA to investigate, So, hindi pwedeng i-dictate ng Congress ang AMLA. Should be the proper channels. Actually, Malu, meron pang ang isang transaction na dapat tignan nila kasi, di ba, nagpapalit ng 2 maleta ba yun? Na dollar? Oo, into dollars. Into dollars, So, yung nagpalit ng into dollars na yun, mukhang hindi bangko Mukhang money market. Money market, oo. So, dapat tinitignan na rin ng AMLA yun or ng BSP. Sir, narinig nyo ito? Ito ba parte ng intelligence network na kailangan na flag, 'di ba? Kasi pag nakita mong movement of large amounts of money, isn't that intelligence work? Yeah, kung talagang serious yung ating mga namamalakad sa gobyerno, including yung mga intelligence units, ay makikita talaga yan. So, dahil nga sa paliwanag kanina, lumalabas na yung AMLA itself, mukhang may connivance dun sa I'm not saying talagang Baka. Oo, baka lang, Ang duda ko,
hawak din nila yung kasi ngayon they are weaponizing all agencies, no? The police, the military, and many others, no? So hindi malayo na maaring sunod-sunuran na lang yung taga-AMLA. And yung land bank itself, in cahoots na rin dun Which sa is the major depository account of kasi the Public yan, Works Fund. I can even recall na kasi nung I was a battalion commander sa Mindanao, no? Yung tinatawag na voluntary offer to sell, no? Na yung sa CARP. May lumapit sa akin na ano siya. Yan sir, lupa. Yung Lupa ito, oo. Ba't ko biglang na-recall to? Lumapit sa akin yung isang, sir, hanap kayo ng lupa. Bakit? Yung malalaki, mga 100 hectares, 200. Ilapit natin sa sa mga nag-aasikaso nito. Ba't ano yan? Sinakyan ko lang, no? Yung pala ang racket nila, halimbawa 100 hectares. They will operate yun through BOS, voluntary offer to sell, yung para babayaran ng gobyerno. In cahoots sila sa DENR, in cahoots sila sa land bank. So, yung DENR para pipicturean nila yung kunyari may lahat, may tanim lahat. Pero actually 2 hektarya lang yung may tanong out of the 100. Ibabalwate ngayon yan. Tapos yung land bank, ibabalwate nila in cahoots sa DENR. Pagdating doon, sige, ito ang value niya per hectare is 120. Imbes na 70,000 lang. So yun, lalabas ng pera. In cahoots sila sa So, maaring ganun din na nangyayari dito. Kaya tahimik. Lumabas lang nung sumabog. Kasi maganda yung point ni Marvin, yung issue ng malalaking amount ng pera na lumalabas. Pero wala nga naman tayong nakitang bangko o na trace o report ng AMLA, no? I'll cite 2 instances, Prof. One was nung nasa active service pa ako. Alam ni ni Sir Marvin yung Hawala system. Hawala? Yeah, it's an informal money remittance. So nung nandun ako when I was still assigned with the airport security, I was the chief of operations ng airport security center sa NAIA. We were monitoring this Hawala operations ng mga rin natin, kababayan din natin. OFW. Yes. Meron silang mga na informal remittance center nila ron, dadalhin dito by cash, dala-dala ng mga, in fact minsan isang buong eroplano halos lahat yung may mga bags and when we intercepted, wala na, puro bag na lang yung nakuha namin, yung mga pera na i-distribute na. There's something happening. So second naman, when I retired and I was into business now, our business is into renewable energy. So yung partner namin one time, this was the first time na nagtatransaction kami in dollars. So nagpadala ito. Initially nagpadala ng meager amount lang naman. Maliit lang naman siya. Initially it was $15,000. And then the second, it was supposed to be 30. Yung second pasok niya, hinold na ng bangko. Hindi na nirelease sa amin. And we were called by the bank to explain kung ano yung pumapasok na yun. Well, what's my what am I driving it here? Yung mga ganung maliliit na transactions nakikita, nababantayan. Bakit yung mga gandang buhala mali-malita isinasakay ng eroplano, hindi natin alam kung saan dinadalang ibang bansa. Bakit parang walang reaction yung natin, mga ang lokohan authorities ang lokohan natin. ko sa kaibigan ko, dapat nandun ako sa negosyo ng paggawa ng luggages, no? Parang ang laki ng kinita mo doon. Kasi talagang kitang-kita, di ba? Talagang magugulat ka na lang na, how can that be possible? And I understand today, the luggages now are in dollar. Dollar-denominated na yung distribution. Kaya sabi ko, must be every or most or some legislators might have a wall of alam mo yan, yung bolt sa pader, kasi magtataka ka paano mo malalabas yung ganong kalalaking pondo sa bangko. Pera na lang kung ang bangko ay involved. 'Di ba? Yun yung hindi mo maintindihan. So
lumalayo na tayo ng usapan, no? Let me go give your last points. Siguro doon sa security cluster, ang tanong ko, napapanahon na ba magkaroon ng batas tungkol dyan? Talagang batas, ha? Hindi yung joint circular na 2015, matanda na, iba na ang teknolohiya, nakita natin, iba na ang procedure ng pag-handle ng pera. Napapanahon na ba ho sa inyong dalawa na magkaroon ng batas on confidential and intelligence fund? Tama yun, Malo, no? Kasi kung titingnan mo itong 2015 yun, no? Yun yung, although from time to time may nilalabas ng mga policy, mga ganyan, sagaa, lagi nakabanggit yan. Special provision. Oo. Tapos kung ite-trace back natin, nung panahon pa ng Marcos Sr., nagpalabas din siya ng sa mga classification ng mga documents, no? Mga top secret, confidential, restricted. So, nandoon yon. So, napapanahon na palagay ko na lahat ito, based on our experience, na nangyayari ngayon dito, talagang magkaroon na ng proposed law para mabantayan yung tinatawag na kung ako ang tatanungin, dapat ang mga ahensya, ang mga GOCC, ang mga LGU, ay walang walang mga confidential, even confidential fund, no? Dapat yung mga pondo na yan, ibinibigay yan talaga sa mga intelligence units, sa DND, sa AFP, sa PNP, dahil sila talaga yung gumagalaw sa ground. Ang mahirap kasi, itong confidential fund, I'm not saying na winawaldas lang to ng lahat, pero marami sa mga politiko natin, talagang ginagamit nila yon na Pero meron din naman talagang matino ang paggastos nila. And I know that dahil may mga governor ako na nakilala noon sa Mindoro, sa South Cotabato, na talagang serious sila. Ginagamit nila ng tama. Pero marami rin ang hindi. So dapat, para ma-prevent ito, yung abuse on the use of this confidential intelligence fund, maisabatas na yan. Okay. Colonel Galang? Ako naman, ma'am, I believe dun sa whole of government approach when it comes to dito sa pag-utilize ng pondo ng bayan, specifically yung ating intelligence funds. So, siguro, yung batas na papanahon ngayon na i-define din kung sino lang talaga yung mga offices na dapat nag-handle nito. Kasi tama yung sinabi ni Sir Kaloy, halos lahat ng mga even LGUs mayroong mga intelligence funds sila siguro magkaroon ng batas, i-define talaga kung sino yung mga government agencies na dapat meron at dapat na binibigyan ng mga pondo na kagaya nito. Para mas madali din po yung tinatawag natin na accountability at saka yung responsibilidad ng mga government agencies na bibigyan natin. Especially ng ganitong klaseng pondo na alam naman natin po ang liquidation talaga is napaka-komplikado. Hindi basta-basta nire-reveal. So dapat po talaga defined lang kung sino yung mga offices. Yun lang po yung sa akin. Okay. Sir, ikaw, any bank reforms or anything you want to say on the impact of the impeachment of the Vice President when it comes to bank secrecy? Regarding to sa what happened sa... Yes. With what happened lang din sa the question we should be asking at that time is where these transaction withdrawals were reported to AMLA. Yan ang natin. Kasi if not, then the bank officers or the bank itself is complicit doon sa pagkuha ng pera sa atin. So, kasi this should have been reported from the start. Reported that they are required to report it sa under suspicious transaction. So, ang question is, did they report it as a suspicious transaction or did they allow hundreds of millions of withdrawals and look the other way na lang? Iyan yun sa flood control. Yan, sir, yun sa flood control issue. Flood control? Yung pondo sa maleta, yan yung sinasabi mo that the
pag suspicious account, the bank should have issued a red flag. And Yes, so, kasi when the bank reports it to AMLA, AMLA can freeze already the account a suspicious account. and Under there has suspicious never transaction. been freezing of any account in your recollection Yes, sa AMLA. yes, okay. Cora, Yes. all these things, Yeah. anong Hindi na kwan ako- sa ekonomiya? Di na ako magpapatumpik-tumpik. Oo. The Filipino people are being scammed by this government. Okay. So, bakit scam? Kasi, wala kang lalabasan eh. Lahat sila nag-conspire na. Diba? They have weaponized most institutions. I don't know if there's still one institution that's independent or you can call independent. No? So, tapos, nadagdagan pa nitong krisis sa Middle East. So, maswerte na tayo kung yung economy mag-grow ng 3%. Kasi nung fourth quarter last year, 3% yung growth. Ang December projection yun, nila ah. daw ngayon, 7%. Ay, nako, Doon good sa luck. interview sa kanya. Good luck. I think struggle pa yung 3%. This Tapos, quarter. Well, the whole year. The whole Depende, year. no? Depende kung saan pupunta itong gera. Inflation could be between 15 and 25%. Wow. Depende kung gaano katagal yung gera. Kasi kung ang diesel at saka gasolina already went up by more than 60 to 120%. Di ba may trickle-down effect yan eh. So, pag ganyan ang inflation mo, magko-cost cutting ang mga companies, magmamass layoff. So currently, your unemployment is 5.8% or 3 million Filipinos, almost 3 million So Filipinos. that will shoot up. Pwedeng mag 5 million yon, pwedeng mag 6 million. Kasi nga may mga fresh graduates ka pa, may mga OFWs kang umuwi. Walang trabaho Walang mahanap yun, yeah. di ba? Kung may repatriation plan sila, magbibigay sila ng trabaho. Ngayon, wala, di ba? So, saan pupunta itong mga taong to? Yung savings sila mauubos. Actually, sa dami ng baha na dinaanan ng Pilipino, babaha pa ulit ngayon, walang flood control, yung savings mo talaga mauubos. What do you think of a stimulus package? Saan manggagaling yung stimulus? Mangungutang sila? Kasi budget deficit pa tayo. Laki-laki pa ng deficit eh. Mangungutang sila. Yung uutangin nila, gagamitin ba talaga sa tama yon? So Kasi nandun nga- pa rin yung trust. Yes. That's why The the issue of trust, that's why the net trust rating of the president is -9. Di ba? Kasi saan gagamitin yung pera? Nakakasiguro ba tayo na yung perang uutangin nila, like ngayon sa World Bank, gagamitin sa tama? Yung Maharlika Fund, saan napunta yung pera? Di ba dapat sa infrastructure yan? Anong nilaunch ni Presidente? Wala. Anong klaseng di ba footbridge? Oh, so, So give me a positive ring on wala kang makitang positive. wala. Mahirap Di naman. na nga ako magpapatumpik-tumpik, di ba? Mahirap po tayo mag-end ngayon, no? Sa taong bayan na nakikinig, siguro ho, kapit-bisig tayo. Yes. Magdasal, napakahalaga niyan. Magsalita. At, magsalita. At kung ano yung kakauntin yung savings, pahabaan nyo ho yan. Babalik tayo dun sa traditional natin. Kung magbibisikleta, maglalakad, simpleng pamumuhay. Kasi hindi ho natin alam kung kung kailan magtatapos ang gera at kung anong impact nito sa ating mga Pilipino. Pero sa dulo, magsama-sama po tayo dahil tayo lamang po ang susulba ng ating mga problema. Ito po si Malu Tiquia ng Talakayan ng Taong Bayan. Ito po ang aming first edition. Ang second edition namin mas exciting. Salamat po.